Gabi po, mga kaibigan. So, ngayon po ay araw ng Sabado. Okay? So, May 10. Tama, May 10. So, shoutout po may nagpadala po sa atin. Shoutout po kay Boss Arnold Mateo. So, from ano po ito? From Paranaque. From Paranaque City. So, ito po ay pinalalamove niya na lang po, no? Kanina po dumating sa akin. So, ngayon ko po gagawin. So, actually, alas 9 na po ng gabi na yan. So, igagawin pa rin po natin kasi bukas kailangan po natin. So, ito po ay panel gauge ng Innova. So, ang issue po nito ay yung nagbi-blink po yung T-belt. Tapos, ayun na rin, pagka nag-blink po yung T-belt, medyo may katagalan bago po gumalaw yung mga needle eh. So, ayaw umangat ng mga needle, ayaw rin lumabas ng odometer. So, parang blackout na rin po siya lalabas na. Okay. So, siya na rin po nagtanggal nito base po doon sa video na pinadala ko or doon sa video na nasa YouTube ko. So, ayan po siya. Okay. So, ngayon, check po natin. Ni-inspect ko po muna to bago ko po gawin para malaman ko kung may mga damage. So far, sa harapan wala naman pong damage. Tanggalin po natin. Kasi ang malimit na ma-damage dito, itong plastic, nagka-crack kasi yan dahil sa katagalan na rin po. Okay. So, ayan. So, wala naman pong any damage yung plastic. Okay naman po siya, no? So, maayos po yung pagkakatanggal niya. So, tingnan naman po natin itong loob. Okay. Ayan. Tanggalin lang po natin ito. Pero bago natin tanggalin, alisin nyo po muna itong screw dito sa likod. Ayan. Dalawa lang naman po ito. Madali lang po siyang baklasin. Ayan. Okay. Check natin. Ayan. Okay, good. Okay, tanggalin po natin ito, no? Meron po akong nagpadala sa akin ito, nasunog yung ganito niya, hindi ko alam kung ano ginawa eh. So, pina-repair daw po sa iba, hindi ko lang alam kung anong nangyari doon, kaya nasunog po itong likod. Yung nga lang po, hindi na po repairable yung kapag sunog na. So, talagang bibili na po ng bago. Okay. So, tanggalin na po natin ito, no? So, bago nyo po tanggalin, make sure, lagyan nyo po ng marking yung mga alignment niya, no? Para at least pagbalik po ninyo, kung mag-DIY kayo, pwede naman, madali nyo po maibabalik doon sa dati niyang position. Okay, ito, ano lang po ito, no? Ito ay, ano lang siya, tawag dito, madali lang pong tanggalin. Kailangan nyo lang po ng pry tool. Okay, so ayan. Tanggalin natin yan. Okay, tapos ito. Yun. Ingat lang po dito, no? Kasi babasagin yan. Kaya dapat pag tinanggal ninyo, makuha nyo kagad. Huwag pong mahuhulog. Okay. Ayan. Okay, docs. So, ayan. Okay. So, ayan po, ano? So, wala na pong any sign ng repair or nalubog sa baha. Kaya madali po natin magagawa siya. Okay. So, balikan ko po kayo, no? After magawa, papakita ko po sa inyo. Ano po mga kaibigan? So, nagawa na po natin siya, no? At pinakita ko na rin po sa ating customer na talagang yung ilaw niya, ano na talaga. May pundido na po dito sa area ng kilometers. Tapos dito sa RPM at saka dito sa gas, malabo na po talaga. So, talagang normal na po ito dahil sa ganitong katatagal po ng mga year model po, talagang yung ilaw din po niya quality na. At ang ilaw po talaga is 5 years lang talaga yung kanilang lifespan. So, pag sumobra po doon, so bonus na lang po yun. So, pakita ko po sa inyo, no? Okay. So, itong ilaw muna, no? Ito pinalitan natin. Ito pa nga pala yung mga pyesa, oh.
Yan, lahat po ito ipapadala natin kasama nito, ibabalik natin sa customer natin, which is usually naman din po yung ating protocol. Okay. So sige po, try po natin na check yung ilaw. Pinakita ko na rin po sa customer ito yung ilaw niya, no? Para at least malaman niya na talagang wala. Quality na talaga. So ito na po yung ano. Kita niyo po, ang lakas ng ano niya. Ang lakas ng bato ng liwanag po niya. Yan, no? Yan, no? Yan. Lahat po yan nailaw na po. Tines ko na po yan kanina. Yan. Yan na. Yan. Yan. Lakas. Okay na po yan. So puti na rin po yung ating inilagay. Pero itong puti nito, ito po yung pinaka-clear white po. Mas maganda po yung quality ng ilaw niya kaysa doon po sa stock. Okay, so ikabit na po natin siya dito sa kanyang lalagyan. No? Pero bago niyo po siya ikabit, linisin niyo po muna, no? Kasi medyo yung dumi niya nag-i-stack na po dyan. No? Tapos kung meron kayong brush, i-brush niyo na rin po. Ayan. Okay, tapos salpak niyo lang po ito. Okay, meron naman po yung direction, hindi po kayo maliligaw. Kasi kung baliktad po yan, hindi po yan lalapat. After nyan, lagay niyo na po itong LCD. Ingat lang dito sa LCD, no? Dahil ito ay babasagin. Okay, yan. Okay, tapos pwede nyo na ikabit yung back panel, yung likod. Yung cover niya. Pero bago pala yan ikabit ng cover, susubukan po muna natin, no? I-test po muna natin siya. Ngayon, itong ito, linisin nyo po muna to, no? Kasi medyo maano na rin to, marumi na rin to, no? Yung mga dumi na digitar po sa kanya. Ayan. Pati yung likod. Okay, yan. Ito na. Okay. Yan. Okay na siya. Tapos, yung mga needle po, linisin nyo lang din po yan, no? Pero nalinis ko na po yan kanina. Okay. Yung mga itong ilalim. No? Tapos, yung sinasabi ko kanina sa inyo, kung natandaan po ninyo, doon nyo po siya itatapat. Saan nyo po siya minarkingan. Ito naman po, kabisado ko na, kaya alam ko na po kung saan po siya naka-sentro. Ayan. Okay. Kasi itong gas at saka fuel, naka-offset po kasi yan. So, kailangan tama po yun yung pagkakalagay. Itong kilometers at saka itong kmh, kailangan itatapat nyo lang po yan sa 0. Ayan. Hindi po yan naka-offset, sakto lang po yan. Ganun din po itong kilometers. Ayan, okay. Ayan, sakto sa 0. Iwanag na yan. Tapos, ito, linisin nyo po ito. Itong cover niya. Okay. Tapos, after nyan, ito po, i-spray nyo po ito ng acrylic cleaner para po maging makintab po siya. No? Kahit anong acrylic cleaner. Yan. Para magmukhang brand new po siya, mukhang bago. Okay. Nice. Good. Ayan, bago na yan, no? Kintab. Wala na yung mga dumi at saka yung mancha. Ayan. Okay. Kintab na, oh. Bago. Ayan. Okay, good. Good. Tapos, yan, kapit nyo lang po. Naka-clip lang naman po yan, no? Kaya wala po kayo po problemahin dyan. Wala po. Ang screw niyan sa likod lang.
Tapos, susuplayan po natin to dito sa likod. Hinahan ko lang po ito muna para pang i-connect ko po dun sa supply para makita natin nagagana na siya. Ito. Ayan, okay na po ito mga kaibigan at Sir Arnold, so nagawa na po natin. So pinakita ko na po mga kaibigan yung ilaw kanina kasi yun, separate po talaga siya. Pagka pinower up natin siya, minsan hindi po siya sumasabay dito sa gauge. Ngayon, ipapower up po natin siya para makita niyo naman po na wala na po yung blinking T-belt at yung pong odometer, meron na pong display. Tapos ito pong mga needle na yan, nakaseta po yan doon sa taas. So kapag may problema yan, may problema pa, hindi po yan bababa, mag-i-stay lang po siya sa taas. So ibig sabihin nun, so meron pang kulang. Ngayon, pagka good na po yan, yung needle na yan, lahat po yan magka-calibrate, pupunta po yan doon sa baba. Tapos magkakaroon na rin po ng reading yung odometer. So, ayan. So, ayan. Okay, power up na po natin. Okay. Test natin. Okay, dapat yan bumaba. Kasi pag bumaba yan, okay na po siya. Magka-calibrate na yan. 1, 2, 3. Ayan. Yun, bumaba na. Tapos wala na rin po yung T-belt na blinking. Tapos yun, nag-display na rin po yung odometer niya. Ang odometer niya ay 18,1974. So, okay na po yan, no? Mga kaibigan. So, gawa na po ito. Napagtan po natin ng mga piyesa. Ito po yung mga nabanggit ko kanina na papadala natin din sa customer natin. So okay na po. So mga kaibigan, salamat po sa inyong tiwala at suporta, no? Yung details po ng paggawa ko na andun po sa mga vlog ko sa YouTube ko, dito sa YouTube ko. Check nyo na lang po doon kung saan po ako nagsiservice at yung contact number ko po. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat.